Isang lihim na paliparan ng Estados Unidos ang natuklasan sa Iran. Lalong lumakas ang balitang ito nitong Martes, ika-28 ng Abril 2026. Ang pangunahing punto ay isang asphalt runway sa liblib na lugar, malapit sa Isfahan, Iran, malapit sa sensitibong lugar na konektado sa programang nuklear ng rehimen. Kumakalat pa rin ang ulat kahit walang independiyenteng kumpirmasyon, kaya nagbunsod ito ng matinding alarma. Kung ang runway ay para sa gamit ng militar, posibleng may mahalagang misyon ang Washington sa Iran. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated, real-time na impormasyon, mataas ang kalidad ng balita. Sa kredibilidad, Milson Alves, hindi typical ang Isfahan sa krisis na ito. Ang rehiyon ay matagal nang konektado sa pagsulong nuklear ng Iran, kaya anumang kakaibang estruktura malapit dito ay agad napapansin. Ayon sa balita, ang aspaltadong bahagi ay hindi daw karaniwang kalsada. Hiwalay na runway row ito, binuksan sa liblib na lugar at may lakit hugis na pinaghihinalaang ginagamit ng mga eroplano at helikopter. Sa digmaan, maaari itong mga hulugang suporta sa pagpasok ng tropa, pagdadala ng kagamitan, o pag-alis ng sensitibong materyales. Direkta ang epekto dahil matindi na ang presyon sa Iran mula sa iba't ibang panig. Patuloy pa rin ang blokadang pandagat ng Amerika, naging sentro ng alitan ang kipot ng Hormuz. Natigil ang mga negosasyon at lalong humigpit ang pagbabantay ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang posibleng airstrip malapit sa Isfahan ay lalong nagpapabigat sa krisis. Mukhang hindi lang sa dagat galing ang presyon, maaari rin itong inihanda mula himpapawid gamit ang lihim na ruta at planadong operasyon. Sa gitna ng mga kilos na ito ay ang Estados Unidos, Israel at ang rehimen ng Iran. E a Guarda Revolucionária. Inahadlangan ng Washington ang Teheran na gamitin ng digmaan at pagsasara ng ruta para mapatagal ang kanilang programang nuklear. Ipinapakita ng Iran ang katatagan at pagtanggi sa utos mula sa labas, pero ipinapakita ng mga sunod-sunod na pangyayari na lalo itong napapaligiran. Hininto ang mga barko, minomonitor ng eroplano ang rehiyon at lumitaw ang hinala ng lihim na estruktura sa loob ng teritoryo ng Iran. Hindi nagustuhan ni Trump ang mungkahi ng Teheran para tapusin ang krisis. Ayon sa mga impormasyon mula Washington, iminungkahi ng Iran na itigil ang blockade, buksan ulit ang kipot ng Hormuz at ipagpaliban ang usaping nuklear. Para sa Estados Unidos, ito'y para magbibigay ng puwang sa rehimen. Ang gusto ni Trump ay kabaliktaran, pag-usapan agad ang pinadyamang uranium habang matindi ang pressure sa Tehran. Iyan ang dahilan ng deadlock at pagtaas ng banta ng militar, sentro ng tunggalian. Sinusubukan ng Iran na makakuha pa ng oras. Sinisikap ng Estados Unidos na pigilan na magamit ang panahong yon bilang estratehikong bentahe. Ang posibleng paliparan sa Isfahan ay nagpapakitang may paghahanda. Kung kailangan ng misyon, kailangan nito ng suporta sa lupa, kontrol sa impapawid, intelihensya at mabilis na pag-atras. Hindi ito bagay sa biglaan, kundi sa planadong aksyon. Kasabay nito, patuloy na bumibigat ang blockade sa dagat. Sumakay ang mga marinong pandigma ng ika-31 Expeditionary Unit sa komersyal na barkong Blue Star 3 sa dagat ng Arabia dahil hinihinalang papunta ito sa mga pantalan ng Iran. Matapos ang investigasyon, pinayagang umalis ang barko dahil napagpasyahan ng mga sundalo na hindi ito dadaong sa Iran. Malinaw ang mensahe, pwedeng pahintuin, halughugin at obligahing patunayan ng anumang kahina-hinalang barko ang destinasyon nito. Pinapatunayan ng ganitong aksyon ng estratehiya ng Amerika ay hindi lang salita, kundi gawa rin. Kinokontrol ng blockade ang mga ruta, pinuputol ang alternatibo at pinipressure ang lohistika ng Iran. Para sa Teheran, bawat nahintong barko ay isa pang senyales na kumikitid ang puwang nila para makakilos. Para kay Trump, bawat pagharang ay nagpapatibay sa mensahe na hindi gagamitin ng rehimen ang kalakalang pandagat para makatakas sa pressure sa usaping nuklear. Para kay Trump, ang prioridad ay sirain ang kakayahan ng rehimen na magtakda ng takbo ng krisis. Ang Revolusyonaryong Guwardiya ang pangunahing puwersa at sentro ng problemang ito sa dagat. Sa Iran, nasa kamay nito ang lakas militar, impluensyang politikal at kontrol sa sensitibong lugar.
Habang lumalakas ang grupo, tumitindi ang takot na pabilisin ng Tehran ang paghahanap ng sandatang nuklear. Dahil dito, iginigit ng mga autoridad ng Amerika na hindi pwedeng ipagpaliban ang usaping nuklear. Ang paghihintay dito ay parang pagbibigay daan sa reorganisasyon ng rehimen. May psychological ding epekto ang posibleng airstrip malapit sa Isfahan. Para sa rehimeng nagaangking may kontrol, ang hinalang may ganitong estruktura sa kanilang teritoryo ay malaking dago. Ipinapakita nito ang pagpalya sa pagmamanman, presensya ng dayuhang intelihensya at kahinaan sa mahalagang lugar. Kahit walang kumpirmasyon, may pinsala na ang pagdududa. Dapat ipaliwanag ng Iran ang pagkakaroon ng kahina-hinalang lugar sa sensitibong reyon. Tumutugon ang Tehran sa pamamagitan ng talumpati ukol sa soberanya. Ayon sa mga autoridad na kaugnay ng depensa, wala sa posisyon ng Estados Unidos para magdikta ng mga pulisya sa mga malalayang bansa. Nawawala ang bisa ng sinasabi nila kapag salungat ang realidad. Ang rehimen ay nagsasalita habang humaharap sa pagkubkob, pagmamanman, pressure sa ekonomiya at hinala ng paglusot. Nayayanig ang kwento ng lakas dahil ang krisis ay lumalampas na sa hangganan at tila pumasok na sa Iran. Ayon kay Trump, sinabi ng Iran sa Estados Unidos na sila ay bumabagsak at humiling na muling buksan ang kipot ng Hormuz. Bagamat bahagi lang ito ng digmaan sa impormasyon, napapailalim sa presyon ang pamunuan ng Iran sa harap ng sarili nilang mamamayan at mga kaalyado. Tumaas ang panganib sa bansa. Maraming alinlangan kung sino ang namumuno sa Tehran at gaano kalaki ang impluensya ng revolusyonaryong gwardiya sa mga desisyon. Sa ganitong malaking krisis, mapanganib ang kalituhan sa taas ng kapangyarihan. Ang watak-watak na rehimen ay mabagal makipag-usap, mahina sa presyon at madaling magkamali. Sinasamantala ng Estados Unidos ang sitwasyong ito at pinananatiling tensyonado ang Iran. Kaya hindi dapat ituring na hiwalay na detalye ang runway sa Isfahan. Kasabay ito ng mga pagharang sa dagat ng Arabia, nuclear deadlock, pagharang sa daungan, tensyon sa kipot ng Hormuz at presensya ng militar ng Amerika. Ang pagsasama ng mga elementong ito ay nagpapakita ng mas matinding presyon. Hangad ng Washington na walang maginhawang opsyon si Tehran. Pumili sila, pag-usapan ang programang nuklear na yon o harapin ang pagkubkob at panganib ng paglala. Maaring hindi i-anunsyo sa panayam ang mahalagang misyon. Posible rin pa isa-isa itong binubuo. Una, ang pagharang pandagat. Pagkatapos, ang pagmamanman mula sa himpapawid. Sunod, ang pagharang sa mga pinaghihinalaang barko. Ngayon, ang posibleng pista malapit sa Isfahan. Ipinapakita ng bawat kilos na hindi lang pigil sa Iran ang layunin ng Estados Unidos, kundi maging handa ring kumilos kung mapapaliban pa ang rehimen. Sa huli, simple at matindi ang mensahe. Sinusubukan ng Iran na magpakita ng katatagan pero lalo lang itong napapalibutan. Natukoy ang posibleng lihim na paliparan malapit sa sensitibong nuklear na lugar. Pinipigilan pa rin ang mga barko at huminto ang negosasyon. Patuloy na pinananatili ni Trump ang presyon sa isyong pinakakinababahala ng Washington. Ang programang nuklear ng Iran, kung konektado sa operasyong Amerikano ang runway na ito, maaring kasunod nito ang isang kalkuladong aksyong militar na target ang estratehikong puso ng rehimen. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.